Hindi ko talaga pagpapalit yung mga ganitong experience, oh. Napakaganda. Magandang umaga mga sards. Good morning. Good morning subscribers. Good morning viewers. Andito tayo ngayon sa Tacloban City, Tacloban, Leyte. Bali katatapos lang natin mag Leyte Loop kahapon. So ngayon birada naman ulit tayo. Bali ang biyahe natin ngayon ay Rizal. Uwi na tayo ng Luzon doon sa amin. Biyahe tayo ng Rizal Province sa Tatay Rizal. So bali magmula dito sa Tacloban, babiyahe muna tayo hanggang Allenport. Babiyahe tayo ng halos 250 km. So bali ang oras ngayon ay 5:04 ng madaling araw. Dadating tayo doon ng 10:43. Pero lagi namang na-adjust yan. Sana mabilis lang tayo makasakay sa Allenport para tuloy-tuloy yung biyahe. After nun, baba tayo ng Matnog, tapos diretso na tayo ng Rizal. Siguro mga halos 750 km din to mula Leyte hanggang Rizal. Talagang napakalayong biyahe nito. Bali pangatlong araw ko na rin pala nagmomotor ngayon. Simula nung nag Leyte Loop tayo, 2 araw natin biniyahe yun. Tapos ngayon naman talagang todo talaga tong biyahe na to. Only rides. So sana maging maayos yung biyahe natin ngayon. Wala sana maging aberya, lalo na yung motor natin at yung sarili natin. May kamote sa likuran ko, ah. Grabe tumutok to. Dito tayo sa may rotonda, Tacloban. Tek na yan. Tsamba. Alright, arko ng Tacloban. Leaving Tacloban. Alright. Yun, San Manico Bridge na tayo. Picture muna tayo dito. Wala, liwanag ah. Ilang beses na ako nakadaan dito mga sards.
Puro bukang liwayway tapos hapon. Yan na yung summer. Solid. Mababaw lang pala dito talaga eh, kasi puro bato-bato siya oh. Kaya siya talaga natayuan ng tulay, kasi mababaw lang talaga. Siguro dun yung part na malalim. Bato-bato yung ilalim niya. Grabe oh. Siguro may 1 kilometer siguro yung haba ng tulay na to, or hindi lang. Ang galing oh. Welcome to summer. Alright. Parang kailan lang dati sa libro ko lang nakikita itong tulay na to eh, nung nag-aaral pa ako. Oh, bawal tumigil dito. Bakit kayo tumigil dyan? Ako nga hindi tumitigil para mag-selfie. Yan, ito yung maganda talaga na ano, view. Itong part na to, pag ganun yung tulay oh. Tapos may island dito. Ganda kasi oh. Grabe talaga. Mga likhang tao. Mga gawa ng tao. Sarap sana birahin no, sobrang diretso. Wala, may mga lubak pa kasi dito. Kaya dito lang tayo sa outer lane. Ayun o, tingnan mo naman, ang lalim. Parang gutter. Pero sanay na tayo dyan. Ilang beses natin dinaanan tong kalsada na to eh. Alam na natin kung paano iwasan yung mga yan. Ginagawa naman pala yung daanan no. Tingnan mo, maayos na nga ulit dito. Nare-repair naman na pala nila eh. Ang lala talaga ng lubak dati dito. Kahit saan ka pumunta, wala kang ligtas eh. Sunrise na sa kanan natin oh. Sunrise. Ito pala oh, may view pala dito eh. Yan oh, ganda oh. Pala yan, tapos sunrise. Best combination.
Buti naman ginawa na yung kalsada dito. Ito yung talagang ano part na sobrang lubak dito Ang haba nito. Yan Ang haba niyan na puro lubak talaga nun nung di pa to ginagawa. Tingnan mo. Diba, lalalim. Ganyan kalalalim yung lubak dito. Kung nakamotor ka dito tapos gabi hindi mo kabisado, tumbling ka talaga dito. Ayun, bayan na tayo ng Calbiga mga sards. Bali dito na tayo sa bayan ng Calbiga. At ang oras ngayon ay alas 6:52 ng umaga. Calbiga National High School. Mula dito meron tayong 192 km hanggang Allen Port, Allen, Northern Samar. Medyo umuwi na yung kalsada dito. Naayos na. Dati sobrang lubak din ng daanan na to Alam ko dito sa Calbiga yung yung may pinakamalaking kuweba. Tama ba? May pinakamalaking kuweba yata sa buong Pilipinas yun. Halos yung haba ng loob niya nasa 7 kilometers. Tapos yung taas niya 100 feet. Parang 100 feet yata yun. Napanood ako ng vlog dati, bilinag niya yung kuweba na yun. Ang layo. Parang di pa nga yata nila narating yung dulo kasi ano na sila sa oras, bitin na sila sa oras. Yung grotto Pwede kayo umakit dyan. Lahat ng tao. Ang laki naman ito. Parang yung sa Regina Rica din, no? Doon sa atin sa Tanay. Sa bubong no? May bubong, tapos angkas yung 3 anak tsaka isang asawa. Pwede sana sa Maynila din yung ganyan, motor na may bubong. At least di ka na may initan, ba? Kahit magkanda traffic ka pa. Maganda yan pagka umulan, lagyan mo ng trapal sa harapan niya, parang windshield. O di hindi ka nabasa sa ulan, binti na lang yung mababasa sa'yo, ba? Pero parang yan yata yung pampasada dito sa dito sa part na to ng Samar. Kasi pagka
Lubak. Natsambahan ako dun Parang yan yung bumabiyahe dito sa mga liblib na barangay, sa mga barangay na hindi kayang pasukin ng tricycle. Kasi minsan yung iba, ano lang, yung daanan papunta sa kanila is sakto lang talaga yung motor, yung sementado. Sakto lang yung motor, hindi kasya yung tricycle. Ito, dalawa na sila diba? Solid tuwan-tuwa pa yung bata. Ito rin, dito rin may bubong din yung motor. Oops, lubak. Hala, gago to. Tainang to. Gulat ako dun Expect ko walang overtake sa akin Bale ito, bayan na tayo ng Paranas. Bale dito yung sa Barangay Buray, yung kanto papuntang Eastern Samar at Northern Samar. Ibig sabihin malapit na tayo sa Catbalogan. 30 kilometers. Diba? Oh my God. Yan, bale dito na tayo sa Barangay Buray. Yan, to Catbalogan, straight ahead, Taft, Sulat, turn right. Borongan din, papunta ng Borongan City. Bayan ng Mochong, Samar. Motyong. Kami dubak. Alright, bayan naman tayo ng Habong. Hiyabong pala, Hiyabong. Yan Hiyabong, alright. Ayan, bale dito tayo sa bayan ng Hiyabong. Hiyabong ba o Jabong? At ang oras ngayon ay alas 8:09 ng umaga. Meron pa tayong 154 km hanggang Allenport. Wait lang, may lubak. Ayan, dito yung bentahan ng mga talaba talaba, tahong, marami yan, iba-iba dyan. Dati kabilaan yan, naghilera yan dito. Ayun, talaba tahong industry nga ito ng Samar, itong bayan na to. Yan yata, parang yan yata yung fish pan nila Diyan ba yun? Diyan ba nila inaalagaan yun, yung mga binebenta nila? So after nito, magaganda na naman yung daanan natin dito sa part na to. Makinis yung daanan dito grabe, kasarap ng mga liguan na to. Kung ganda ba naman talaga ang daanan lagi dito sa Samar, ewan ko na lang. Madami talagang magra-rides dito. Napakaganda. Para ka lang dinuduyan habang nagmumotor ka. Oops, diba? Napakaganda. Ayun, bali papasok na tayo ng Catbalogan. Hindi na tayo dadaan sa kabayanan ng Catbalogan, magda-diversion road ulit tayo para mas mabilis. Kasi medyo matraffic doon sa mismong bayan ng Catbalogan. Kaya dito na tayo bibirada sa diversion road. Halos 3.7 km na lang, liliko na tayo ng diversion.
Yan, kakanan na tayo dito mga sards. Dito yung papuntang bayan ng Catbalogan. So dito tayo, diversion road tayo. Okay naman dito sa diversion road na to. Pagka may spot dito na matanaw mo yung buong Catbalogan. Kinaskas no? Kinaskas pa ganun ng bako, backhoe. Ito bali, pabalik tayo ng highway. Bali, Catbalogan pa rin to. Grabe, taas na ito. Oops, sakto may gas station dito. Paubos na yung gas ko eh. Gas muna tayo. Yan mga sirs, bali nakalabas na tayo ng kalabas na tayo ng Catbalogan. So bali nagpagas tayo doon kanina. Ang nagas natin is 230 pesos para sa full tank ng ating Mio Sporty. At yun din yung unang gastos natin sa umagang ito. Hindi pa ako nagbe-breakfast. Baka dito na lang sa Calbayog siguro. Malayo pa eh. Layo pa yung Calbayog. Bali ang sunod na bayan nito na madadaan natin ay hindi ko lang alam kung Gandara na bagad. Ay San George yata. At tama, San George. Dadaan natin na San George, tapos Gandara. Medyo malayo pa yung Gandara dito. Baka sa Gandara na lang tayo kumain. Yan, kakaliwa na tayo dito. Kaliwa to Calbayog City. Pag dumiretso ka, dito yung poblasyon ng Gandara. Ito yung diversion ng Gandara. Yan, madaming kainan dito. Kasi dito rin nag-i-stop over yung mga mga driver ng truck. Yan, ang dami nila. Pag gabi, madami yan dyan. Dami nga parang sarap kumain ah. Kain na nga lang ako dito para dire-diretso na tayo mamaya. Hindi na tayo titigil ng Calbayog. Sa alin na tayo kakain. Nandito tayo kakain J4's. Uy, J4, ayos ah. Si J4. Hi. Ayun, tapos na tayo mag breakfast. Breakfast dito sa diversion road ng Gandara. Kinain natin ay balbakwa. Tapos isang kanin. Nagkakahalaga siya ng 160. Bali 150 kasi isang order ng balbakwa, tapos 10 piso yung kanin. So i-add lang natin yung nagastos natin sa gasolina kanina. Magkano yung kanina? 230 ba yun? Tama ba? Bali 230 yung gas natin kanina, plus 160 ngayon. Meron na tayong 390 na yung nagagastos natin ngayong tanghaling ito. Ayun, bali magmula rin dito sa Gandara, meron tayong 104 km hanggang Allen, Northern Samar. Kunting biyahe na lang to. Makakatawid na tayo ng dagat. Makakasakay tayo ng barko. Oops, lubak na naman. Bali ang sunod na bayan nito parang Santa Margarita yata. Bayan ng Santa Margarita, tapos sunod Calbayog na. Mga 21 kilometers siguro yung Calbayog dito. Tara, tuloy-tuloy na to mga sards. Ayun, bali kakanan na tayo dito mga sards.
Etong diversion road ng Santa Margarita at Calbayog City. Para hindi na tayo dadaan ng kabayanan ng Calbayog. Dire-diretso na to hanggang Allen. Mula dito meron tayong 83 km na tatakbuhin hanggang Allen, Northern Samar. Grabe, ang layo. Pero at least malapit tayo sa katotohanan. Alright. Medyo mahaba din itong diversion road na to. Paglabas natin dito, ano na, yung crossing na papunta ng Katarman tsaka Allen naman. Yun na yung lalabasan natin. Overlooking din pala dito ah. Haba nung kalsada. Tanaw mo na dito. Ayun, balik na ulit tayo dito sa may highway. Oops, grabe naman tong lubak na to. Yun, no? Dito ulit tayo sa Maharlika Highway. Bale, dyan lang yung junction ng papunta ng Katarman at papunta ng Allen. Bale, yun dito, pag papunta ka ng Katarman, dadaan ka ng Lope de Vega, bayan ng Lope de Vega. Alright. So magmula dito meron tayong 66 km hanggang Allen, Northern Samar. Malapit na tayo. Oras ngayon ay alas 10:44 ng tanghali. At dating tayo doon ay alas 12. Alas 12:08 ng hapon. So konting tiyagaan na lang to, makakarating na tayo ng Allen Port. Makakatawid na tayo ng Luzon. Tapos Bicol naman. Mahabang biyahe din yun. Mas mahaba pa. Sana makasakay agad tayo ng barko para maaga pa tayo makarating ng Matnog. May oras pa tayo bumiyahe. Yan, bale ito na yung junction. Ayun yung, pag kumanan ka, pupunta ka ng Katarman, Northern Samar. Talagang pinili to. Oh, view deck na naman, oh. View deck sa dagat. Ulo, ganda nun, oh. Walang dyan yan. Solid.
Angas naman ng ano na to. Ganda ng background. Oh, I love Cagmanipis Norte. Cagmanipis Norte. Angas. Dagat yung view. Hello mga sards, may gusto lang akong sabihin. Kung one time na babiyahe ka dito mula Allenport hanggang papunta ng Calbayog, itong kalsada to, mag-i-enjoy ka talaga dito. Tulad dito, ang ganda, puro nyugan, diba? Parang mga Siargao vibes. Tapos kung makita mo yung mga kabundukan nila dito, wala nang ibang nakatanim kundi puro puno na ng nyug. Hanggang doon sa kataas-taasan, kaya na ko pa yun nadadaanan tinitin-tinan ko. Hanggang tuktok talagang may puno ng nyug. Wala ka nang ibang makikita na puno kundi puro puno lang ng nyug. Tapos itong daanan na to, bali tabing dagat kasi yung dito. Yung kung galing ka ng Allen or Calbayog pupunta dito sa Allen, marami kang madadaanan na view deck, tapos puro dagat yung view. Mag-e-enjoy ka talaga, sobra. Kaya kung dadalaw kayo na summer, wag nyo palalampasin tong ruta na to. Solid talaga dito. Ayan o, tulad nito, yung mo yung kataas-taasan nya, puro puno ng nyug, diba? Tapos ang ganda na ng daanan dito. Halos wala ka ng madaanan na lubak. Although meron naman, pero pa konti-konti na lang. Hindi kagaya doon sa mga naunang dinaanan natin na ang lala talaga ng lubak. Yan o, ganda no. Ayan, ito yung view deck naman na sinasabi ko. Puro ganyan, marami kang madadaanan na ganito. Mga view deck, puro dagat yung makikita mo. Dagat yung view. Oh, ganda. Woo! Sarap magmotor kung laging ganito. Solid. Grabe. Oh, hindi ko talaga pagpapalit yung mga gantong experience, oh. Napakaganda. Ang ganda ng view pag galing ka dun sa taas eh. Alright, bayan na tayo ng Salvacion. Tama ba? Bayan ba ng Salvacion to? Bago Victoria ba yun? At wala na akong gas. Sana merong gasoline station dito malapit. Pag wala, mapipilitan tayong gamitin yung pang emergency natin. Nasa galon. Bentahan ng kupros, oh. Pag siniswerte ka nga naman talaga, oh. Pag siniswerte ka nga naman talaga. Uy, unleaded, full tank. Ayan, bali nakapagpagasa tayo mga sards. Kala ko magagamit ko yung pang emergency natin ng gasolina eh. So bali ang gas natin ngayon ay 240. Medyo malaki yung niya, gas niya, kasi nasagad natin hanggang sa letter E yung natin eh, gasolina. Tapos medyo mataas din yung price ng gasolina doon, 63 isang litro. So bali 3.8 liters yung nakarga sa atin. So ayun, bali kanina nung bago tayo pumasok ng Catbalogan, tapos paggas tayo ngayon 240. So meron 417 tayo nag-access sa gas, plus yung kinain natin kanina is 160. May kabuuan siya na 630. Bali 630 na yung nagagastos natin sa tanghaling ito. At magmula dito ay meron pa tayong 14 km hanggang Allen. At ang oras ngayon ay alas 12:25 ng tanghali. Ito, tuloy-tuloy na yung biyahe natin. Sana makasakay tayo agad sa Matnog, ay sa Allen pala.
para hindi tayo mag-antay ng matagal. Barangay Libertad. Ito yung iconic na ano eh, tulay dito eh, oh. Luma na siya pero ang ganda ng ano itsura niya. 'Di ba? Hindi na nga siya pinapadaanan eh kasi sira na yung mga harang niya sa gilid eh, oh. Bilis talaga kalawangin yan kasi nasa ano siya eh, nasa malapit sa dagat. Yun, dito tayo sa Santa Clara Port mga sards. Mio 115. Mio 115. Mio 115. 153 Papa Zulu. 153 Papa Zulu Zulu. Salamat. Motorcycle parking daw sa. Yan, pagkatapos mo dyan sa gwardiya, paparegister mo lang yung plaka ng ano mo, ng motor mo. Tapos punta ka dito sa ticketing office. Ay, grabe ang linis ng port ngayon ha. Ito na ako sa alin. Dapat may kopya ka ng ano, xerox copy ng ORCR mo. Tapos i-ready mo na rin yung driver's license mo. Okay, tapos na agad tayo kumuha ng ticket. Bali, ang binayaran natin 675 lahat-lahat na yun. Bali, marami kasi yan. May terminal fee, LGU fee, passengers fee, tapos yung bayad sa Roro, bayad sa'yo, tsaka bayad sa motor mo. Isang motor, depende sa unit yan kung magkano yung sisingilin sa'yo. So after nung punta ka dito sa may Coast Guard. Yan, ito yung office ng Coast Guard. Patatatakan mo lang yan. Tapos pwede ka na sumakay. Sir, good afternoon sir. Thank you sir. Alright. Grabe oh. First time ko lang makita ng ganito kalinis yung ano, ay ganito kaluwag sa Santa Clara Port dito sa Alin. Yan, after naman nito, matatakan nito, punta ka na doon, kasama na yung motor mo doon sa may gate 2 dito sa naglo-loading na Santa Clara. Bibigay mo lang to, sila na bahala dyan. Yung mga duplicate na ticket pupunitin nila, ikukunin nila yung isa, sabay loading ka na doon. Yan, after magpa-ticket, punta ka lang dito, bibigay mo lang yung ticket mo dito sa kanila. Dito pupunuin pa ba yan? Mukhang matagal yata yun. Yan, pagka bigay mo doon sa unang ano ng ticket, punta ka naman dito, diretso ka na, pasok ka na dito. Rizal po. Ha? Rizal. Rizal. Sa Tanay Rizal. Bukas pa ako makakarating siguro. Sabi, sakit ng kanon. Ako nga, kahit takluan, masakit ko. Oo. Sige, ingat.
Luzon. Welcome back Luzon. Whew! Naalala ko yung huling beses na bumiyahe tayo dito eh. Pucha, alas 12 ng gabi tayo nakasakay. Dito na ako nakatulog nun, no. Nandyan, no, nakatulog ako nun dyan. Nakaupo lang ako sa motor. Welcome back to the island of Luzon. Alright. Whew! Grabe. Dito na tayo sa iconic na zigzag road ng ano, Sorsogon. Kitang kita yung taas, oh. Mount Bulusan. Yan ba yon? Mount Bulusan ba yan? Grabe, yung taas, ano. Yan mo, ito talaga yung maganda dito sa Sorsogon eh, oh. Napakaganda ng daanan. As in 4 lanes talaga. Oh, kahit anong kurbada mo dito eh, hindi ka mag-aalangan. Napakaganda ng daanan. Malapit na tayo dito sa ano, open field ng Sorsogon. Pagka papaba ka na dito, maganda na yan dyan. Open field na puro palayan. Yan, oh. Oh, grabe. Taas ng Bulusan. Alright mga sars, nasa biyahe pa rin po ako. Bali, pa Sorsogon na to. Last 10 kilometer na lang, Sorsogon na tayo. Doon na tayo magtapos-tapos para sa part 1 ng ating Leyte to Rizal na biyahe. Alright. Binibira ko na habang diretsuhan na to. Gagawin ko
Siguro magda-drive-thru na lang ako ng pagkain ko para sa dinner. Tapos sabay check-in na tayo sa hotel. Then doon na tayo magtapos-tapos sa hotel. Kasi kukumputin ko rin yung mga nagastos ko ngayong araw na to. Para ano, malinaw tayo. Alright. Tinan mo nga naman tong sunset na to. Ang tagal kong inintay kanina doon, nagdo-drone ako eh. Oh. Tinan mo, saglit lang talaga yung sunset oh. Ang bilis lumubog oh. Pawala na agad. Diba? Ayo, bali Sorsogon na tayo mga sards. Dito na tayo sa Sorsogon City. Alrighty. Tanaw na dito yung SM. Ganda oh. Sorsogon Sports Complex. Grabe, ang ganda pala nito paggabi. Ay oh, tama, yung dati bumiyahe ako ng madaling araw dito. Nung unang biyahe ko ng Samar, nadaanan ko to ng madaling araw, ganyan, may ilaw din dyan. Sisig ni Dindin with kanin. Pwede kaya take out na ito. Sisig, alright. Pwede take out nito sir. Pwede take out. Sisig. Isang order nun. Saan ba yung sisig nyo? Oh, with rice. Oh. Ayun, naka-order na tayo ng pagkain natin. Pagas tayo na muna tayo dito sa jetty. Bang bang. Kaya tapos na tayo magpagas. Magche-check-in na lang tayo. Yun na lang yung gagawin natin. Oopsie. Uy, taas ah. Ayun mga sars, magandang gabi. So naka-check-in na tayo dito sa Ice Lodge pa rin, no? Yung unang sinag-inan natin nung bumiyahe tayo ng Samar, yung unang best tayo bumiyahe. So ito, yung total ng mga nagastos natin sa buong maghapon is sa pagkain ay nakaabot tayo ng 535 kasi 150 tong na-order natin ngayon, itong pang dinner natin. 535. Tapos sa gas, tatlong beses tayo nagpa-full tank, 640 yung gas natin. Then sa Roro, sa barko 675 yung binayaran natin sa kalahat-lahatan na ticket tsaka pamasahe. Tapos yung accommodation dito is 800 with corporate bars. So pag tinotal natin siya ay meron siyang ano 2,650. Bali yun yung nagastos natin sa buong maghapon na to. So bali hanggang dito na lang yung part 1 ng ating Leyte to Rizal na biyahe. Then bukas ulit yung part 2, no? So kung nakaabot ka man sa part ng video na to, maraming salamat. Like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pinutin ang notification bell button para sa mga susunod nating video. Yun lang mga sars, maraming salamat. Abangan niyo yung part 2 bukas. Goodbye.